Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Yes, sabihin mo sa iyong katabi, Happy New Year! Yes, sige, with all enthusiasm, sabihin mo sa iyong hindi pa kakilala. Can you please find two people na hindi mo masyadong kilala, batiin niyo po sila Happy New Year. Sige po, yan. Kaway-kaway. Alright, Happy New Year, Happy New Year. Even po sa ating mga friends na nasa likod, pakibati po sila, Happy New Year! Alright. Sino po dito nagagalak na tayo po ay nakalagpas sa taong 2022? Magsabi po ng Hallelujah! Yes, ibig sabihin po ng Hallelujah, I praise the Lord. So what a great day to worship God. This is the first Sunday, first communion natin. At higit sa lahat, masasabi natin that the next January 1 na ganun pa rin ang araw ay matagal pa. So sabihin mo sa iyong katabi, congrats! Nandito ka ngayon. And we praise the Lord dahil siya ang nagdako sa atin dito. Kaya once again, welcome po sa ating pananambahan dito sa Zion Christian Fellowship. And for everyone po watching behind the screens, because we have friends na nasa province pa, lahat sila ay nandito nung last week but they chose na talagang umuwi na muna for this week. Kumusta kayo dyan? Mag-comment po muna, mag-like, and of course, please share this link. So I would like to share to everyone isa pong napaka-powerful na katotohanan tungkol sa Panginoon. One of the shortest chapters in the Bible, in fact, the shortest chapter sa Psalm, ay matatagpuan natin sa Psalm chapter 117. And these two verses po, napaka-importante po na mapanghawakan natin sa ating buhay because we believe na ito ang ginagawa ng Panginoon sa atin irregardless of the year that we are in. Sabi po sa verse 1, all you nations, kasama ang Pilipinas, come praise the Lord. Sabihin mo sa atabi mo, papurihan natin ang Panginoon. Okay, let everyone praise Him. Kaya po pinili ng Zion na pag January 1 or December 25 at tumaon ng Sunday, we should worship God together. Bakit po? Verse 2, God's love for us is wonderful. Sabihin nyo nga po ulit, awesome! Yes, His faithfulness, ang katapatan ng Panginoon, hindi nagmamaliw, never ends. Kaya ang gagawin natin, mga kapatid, basahin natin yung huling sentence. 1, 2, 3, go! Shout praises to the Lord. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Talunin natin lahat ng mga paputok kagabi. Right? Because He deserves all praise. Siya ang sinasalubong natin. Hindi yung ibang mga hayop na kung saan paman. Ang dakilang Diyos ang magtataguyod sa atin. Siya ang dapat papurihan natin. Kaya kung okay lang po tayo manalangin, salamat po Panginoon. You deserve all praise. We welcome your presence. Thank you Lord for choosing to dwell with your people. At salamat po dahil sa mga bibig na meron kami. Kayo po maglalagay ng mga bagong awitin, mga katotohanan na magpapatibay po sa aming pananampalataya. Kaya ngayon pa lang Panginoon, tinataas na po namin ang inyong pangalan. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Come, shout your praise to the Lord.
nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan dahil ikaw, Jesus lang. Jesus lang, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Palakpakan po natin si Lord ng mas malakas. Hallelujah. In Psalm chapter 100 verse 5 it says, "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation." I believe that every one of us ay naka-receive at naka-experience ng katapatan at pagpapala ng ating Panginoon. At kung ikaw yun, pwede mong palakpakan natin si Lord. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you have been good to us. For you have been faithful to us, O God. That's why, Lord, this is a great opportunity, Panginoon, para papurihan ka, para pasalamatan ka, Panginoon. Come on, let's sing to Him. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, and from the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing
of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, we sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. We praise you, Jesus. Sadyang
puti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, O Diyos, sa amin po mga awitin, sa amin po mga palakpakan, kami po'y nagpapasalamat, kami po'y nagpapakumbaba. Salamat, O Diyos, dahil kayo po ang Diyos na karapat dapat itaas sa mga pagkakataong ito. Even, Lord, sa lahat ng minuto ng aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sa mga oras na to, ang espiritu po namin ay bumababa habang tumataas ang aming paggalang sa inyo. At salamat, Lord, dahil ang inyong pong presensya ay pinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pagsama niyo po sa amin sa nakaraang taon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na nagawa namin na pinatawad ninyo. Salamat po, Lord, sa makaparaan ng makapaglingkod sa inyo kahit di po kami karapat-dapat. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa bawat minuto ng buhay namin na dapat naibigay po namin yung best namin sa inyo nitong nakaraang taon pero hindi po namin ginagawa o nagawa. Patawarin niyo po kami, Lord God, if you have told us to do something, Panginoon, tas hindi po namin ginawa. Patawarin niyo po kami, Lord God, if we lack faith nitong nakaraang mga taon. Patawarin niyo po kami, Lord God, if we made decisions na wala kayo doon, Panginoon. Pero kahit ganun po ang nangyari, Lord God, nagpapasalamat po kami because your faithfulness never ends. And that's why, Lord, today, as we face this year, lahat po kami ay nagpapasalamat sa katotohanan na hindi kayo nagtatampo, hindi kayo tumatalikod sa inyong mga anak na nagkakamali, nagkakasala. Bagkus lagi niyo pong sinusuyo ang bawat isa. Kaya Lord God, we pray, starting today, na hindi po namin iti-take for granted na meron kaming Diyos na palaging malapit sa aming mga puso, na hindi kami pinapabayaan, na patuloy kaming binubuhay, Panginoon. Even when we look at our circumstances na parang walang-wala kami, but still, Lord God, when we have you, we have everything. Kaya salamat, Lord God, dahil kayo po ang sumasama sa amin. Many people have disappointed us, Panginoon. Pero kayo ni minsan, Panginoon, hindi kayo nagkulang. Hindi kayo nakalimot sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami, Lord, dahil ikaw ang tunay na Diyos at dakila po ang inyong katapatan. Kaya Lord, today, as we hear your word to us sa pamagitan po ng aming Bishop Eli, buksan niyo po yung aming mga puso. Maybe there are some of us na medyo puyat pa, medyo hirap pa, but give us, Lord, the spirit where we can truly learn and where we will have the thirst sa inyong salita. Because we know, Lord God, yung first word nyo sa amin this year will have a great impact throughout the year, Panginoon. Kaya dalangin po namin that we will listen from you, Panginoon. We will try to focus, Panginoon. Para, Lord God, lahat ng sasabihin nyo sa amin, wala kaming mamiss. At nais po namin, Panginoon, pasalamatan kayo. Dahil kayo po ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin para maabot itong taon na to. Kaya dalangin ko po na kayo po ang patuloy na humipo sa puso ng bawat isa. Ano man po ang aming pangangailangan, matuto kaming ibigay ito sa inyo mula sa aming mga balikat. Panghawakan niyo po ito, Panginoon, upang kagaanan ng inyong presensya ang maranasan namin sa mga oras na ito. Kayo po magpala, Panginoon, even sa word na mapapakinggan namin, na ito'y hindi maagaw ng kaaway at ito'y manatili sa aming mga puso. Salamat po, Lord God, because we know you're going to transform lives this morning. At salamat po muli sa inyong presensya. Kaya lahat po, Panginoon, ng kapurihan, ng pasasalamat, ay binabalik po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpan po natin ating Panginoon. Come on, give the Lord your biggest clap. Yes. Let's welcome the word of the Lord sa pamamagitan po ng ating Bishop Eli Mercado. Amen. Purihin po ang Panginoon.
Oh, hallelujah. Today is January 1, 2023. Katatapos lamang po ng 2022. Kagaya ng ating idinalangin, na-share ng ating mga tagapanguna, what a year it has been. Hindi lang tayo nakaraos, kundi tayo naging mapagtagumpay. At narito ngayon, tayo para pagtibayin natin sa harap ng Diyos, sa harap ng mga anghel, sa harap ng ating Panginoon, at ng bawat isa, nais nating pagtibain na matbuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dakila ang ating Diyos na ating sinasamba. Purihin po ang Panginoon. Hindi po natin gaano alam ang maraming mangyayari sa taong 2023. Bagamat late na, gusto ko pong i-quote yung mga pinopost ng marami ng mga kaibigan ko sa Facebook na bago matapos ang 2022, ako'y magkakaroon na ng girlfriend. Sabi po ng isa. O yung isa naman na lola, bagamat wala nang asawa, bago matapos ang 22, ako ay magkakaroon ng asawa at magkakaanak. Sabi niya, paano yun? Samantalang isang buwan na lamang ang natitira sa kwan. Siguro sa iba sa inyo, iniisip nyo, bago matapos ang 2023, ano kayang mangyayari? Yung iba sa inyo ngumingiti, parang talagang merong maitim na balak. Parang merong plano. Di ba? Sa 2023. Mga kaibigan, mga kapatid, nagsisimula pa lamang ang dami na po nating nakita na magiging problema natin sa 2023. Mukhang ang ating mga bundok na inaakyat ay mas magiging mataas. Mukhang ang ating mga ilog na tatawirin ay mas magiging malalim. Mukhang ang mga bagyong ating sasagupain ay mas magiging malakas. In fact, nung isang linggo po, kanselado sa United States ang more than 1,000 flights dahil po sa bagyo, sa snowstorm na kanilang nararanasan. Pagkausap ko si John Chris at saka po si Arnel, kung kayo'y manonood nito a little later, sabi nila, Pastor, it's negative 20. Ganun po kalamig ang nangyayari doon. Sa China po, nireport po ng isang doktor, sa buong pandemic, nitong nakaraang buwan lamang siya nakakita ng lahat, ang maraming ospital sa China ay puno po ng mga COVID cases. 250 million Chinese have been infected with this new COVID variant ng Omicron. At ito pong masakit. 2 eroplano na puno ng Chinese passengers papuntang Milan, pagdating po doon, tinest for COVID ang mga passengers, mahigit 50% ng mga passengers ng 2 eroplano ay COVID positive from China to Milan. Ganon din po sa France. Ang United States mag-i-impose po ng restriction sa mga passengers coming from China nitong linggong ito. Tinanong po ang Department of Health natin kung mag-i-impose ba ng restriction sa mga Chinese na pumapasok sa Pilipinas. Ang sabi nila, hindi. Alam ko na kung bakit. Papunta doon ang presidente at mga businessman this week. Ito po ba'y kakalat muli sa ibang mga bansa? Mapipigilan bang World Health Organization sa pagdedeclare na wala ng pandemic? And then, ang isa pa pong malungkot na balita. Sabi po ng United Nations, dahil po sa invasion ng Russia sa Ukraine, at sa pagtulong ng United States sa Ukraine, ang sabi pa nila, sabi ng United Nations, that nuclear war is back within the realm of possibility. Yung magbobombahan po ng intercontinental ballistic missile.
Sabi po ng isang Russian state television, announced that the Pentagon, yung Department of Defense po ng United States, kung sa atin pa'y Camp Aguinaldo, Camp David, yun pong retreat house ng presidente ng US, Jim Creek Naval Radio Station in Washington, Fort Ritchie in Maryland, and McClellan Air Force Base in California, yun pong unang magiging target ng Russian missiles. So we ask the question, ito bang 2023 mas magiging malala kaysa sa 2022? Tataas ba lalo ang bilihin o bababa? Ang sibuyas ba'y lalong liliit at lalong magmamahal? Are we living in the end times? Ngayong taon ba matatapos ang mundo? Babalik ang Panginoon, magra-rapture, magra-rise ang Antichrist? Ano man pong pangamba't pagkatakot natin, lagi nating pakatandaan, we can face our fears by faith. Pwede nating harapin ang ating pagkatakot sa magitan ng ating pananampalataya. Amen. Yeah. At ang isang bagay na pinaniniwalaan natin at pinaninindigan natin ay kahit anong mangyari sa 2023, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at saka para sa akin. Amen? And as we read this famous passage in Romans 8, nais kong tumayo po kayo. Samantalang binabasa natin ang ilang mga talata dito mula sa verse 35 hanggang 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors. Basahin nga po niyo yun. We are more than conquerors through Him who loved us. And then verse 38, ang sabi po, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang mga salitang ito para sa aming mga puso. Tulungan niyo ang inyong lingkod na mag-aasik nito. Na sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, lalo naming maliwanagan, Panginoon, at mapagtibay sa aming mga puso ang kadakilaan po ng inyong pag-ibig sa amin. Na pwedeng, na kahit anong mangyari, hindi kami maihiwalay dito. We invite your Holy Spirit to teach us, to guide us, and help us to exalt the name that is above every name, the name of Jesus alone. Amen. And amen and amen. Please take your seats. Sa buong Romans 8, maraming bagay ang binanggit na pwedeng katakutan. Pero nais ko pong i-summarize ang mga bagay na katatakutan natin. Yung the fear of condemnation. Yung takot ka na mahatulan ka, ma-judge ka. And then pangalawa, yung the fear of separation. The fear of separation. At ngayon gusto kong tingnan natin na sa buong 2023, mayroong katiyakan na binibigay sa iyo ang ating Panginoon sa paglaban mo sa iyong pagkatakot. Assurance ng isang believer sa buong 2023. Pag sinabi po natin assurance means guarantee, certainty, and it means pagtitiwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Ano po yung mga assurance na to? Ano po yung katiyakan?
Ano yung binibigay ng Panginoon sa'yo ngayong January 1, 2023 na pwede mong baunin araw-araw sa buong 2023? Number 1, you are assured of no condemnation. Ikaw ay binibigyang katiyakan ng Diyos na hindi ka mahatulan. That you will not be condemned. Ano po itong condemnation na sinasabi natin dito? Ito yung ang feeling mo ikaw ay bine-blame, sinisisi, na hindi ka approve ng ibang tao, na hindi ka approve ng ating Panginoon, na ikaw ay ginajudge na bilang guilty. Ang hirap pong mabuhay na mayroong guilty feeling. Na pag may nangyari sa iyo, iniisip mo, kasi may nagawa ko hindi tama eh. Ang hirap pong mabuhay ng ganon. Kaya gusto ko po ang katiyakan na binibigay sa atin ng Panginoon. Sometimes, in the Bible, ang ibig pong sabihin ng condemnation, you are being judged by God na hindi ka karapat-dapat sa akin, na makasalanan ka, na hindi ka dapat mapunta ng langit. Kaya delikado po ang bagay na to. Kung minsan naman po, we condemn ourselves. Hinahatulan natin ang ating sarili. Kasi kilala natin ang ating sarili. May mga bagay tayong ginawa sa nakaraan na hanggang ngayon, we're being haunted by it. So we feel guilty. Kung minsan masyado sa akin guilty na hindi naman ikaw ang tinutukoy pag may nagsasalita, sabihin, pinaparinggan yata ako. Yung sense of condemnation. Di ba? At siyempre, ang master talaga ng pagbibintang at pag-condemn ay si Satanas. In fact, ang sabi sa kanya sa Revelation, the accuser of the brethren, the accuser of the people of God. Ang trabaho ni Satanas, katulad na ginawa niya kay Job, sa harap ng Diyos, pinagbibintangan niya lagi ang mga tao ng Diyos. Naku, itong tao mo to. Alam kong ginawa nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Condemnation. Satan accuses us. At ang konsyensya natin, pinagbibintangan tayo. And maybe yung ibang pagbibintang ng ating budhi, ng ating konsyensya ay marapat lamang. Pero alam niyo ang katiyakan na binibigay sa atin ng Panginoon sa Romans 8? There is no condemnation. Ang sabi pa lang sa verse 1 po, therefore, there is now, no condemnation. Therefore, basahin nga po ninyo yun, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At tinalakay pa po ng mas malalim, higit pa ni Apostol Pablo pagdating sa verse 33. Sabi niya, who dares accuse us whom God has chosen for His own? Sinong magtatangka na pagbintangan tayo? Samantalang tayo'y pinili ng Diyos. Walang pwede. God Himself has given us right standing with Himself. Ang Diyos mismo ang nagpawalang sala sa atin. Ang Diyos mismo ang nagsabi, you're right with me because of Jesus. And then it continued, who then will condemn us? Sinong pwedeng humatal sa iyo? No one. Bakit? Sapagkat si Kristo, binayaran niya ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Abay, kung hindi si Kristo namatay para sa atin, kung hindi niya tinigis ang kanyang dugo para sa atin, kung hindi niya binayaran ang lahat ng kasalanang nagawa natin at magagawa pa, abay, pwede ka nga ang pagbintangan, pwede ka nga hatulan. Christ Jesus died for us and was raised to life. And is sitting in the place of honor of God's right hand, pleading for us. You know, ganito po. Pwede kang pigbintangan sapagkat makasalanan ka. Ang problema yung kasalanan ko, binayaran na ni Jesus. Pwede kang singilin sapagkat may utang ka. Ang problema ko, ang utang ko, binayaran na ng Panginoon. Amen? Halimbawa, nangutang ka dyan.
Pagkatapos nabalitaan ng kaibigan mo, binayaran niyang utang mo, hindi ka na pwedeng singilin. Sabi ng Panginoon, hindi ka na pwedeng singilin ng ating kaaway o ng sino man sapagkat binayaran ko na yan eh. At kung ako'y mamatay at mabuhay na maguli, pinatunayan ko na ikaw, na tama ang paggawa ko ng mabuti para sa iyo. You are justified. Pinawalang sala ka, ito pa po. Pagdating sa langit ng ating Panginoong Yesus, alam mo ang kanyang trabaho? He was interceding for us. Maybe the word na pwede mong gamitin, pagdating sa langit, ang ating Panginoon, ang nagiging abogado mo, defense lawyer mo siya sa anumang pagbibintang na pwedeng ibigay laban sa iyo. Pag si Jesus ang abogado mo, panalo ka. Di ba? Panalo ka, kaibigan, kapatid. In Christ Jesus, you are free from condemnation. Basahin po natin to. God has chosen us and made us right with Him. Christ died for us and paid all our sins and wrongdoings. God was raised from death to prove our justification. Christ is now at the right hand of God as our advocate or defense lawyer. Alam mo, pagharap ng Diyos, pagbibintangan ka ng kaaway o sino man, ay, alam kong ginawa niyan eh. Naku, ang daming bisyo niyan. Naitago lang niya sa mga kaibigan niya at sa asawa niya. Pero talagang marami yan. Tingnan mo nga katabi mo kung marami nga. I mean, kung ang tao magsasabi sa iyo, talagang hindi ka papasa. Di ba? Hindi tayo papasa sa pamantayan ng Diyos. Pero pagdating mo doon sa hukuman ng Diyos, pasado ka, bakit? Lahat pala ng ginawa mong kasalanan, bayad na. At ang magsasabi sa iyo nun, ay totoo lahat yan. But I paid for all those things already. Bayad ka na, kaibigan, kapatid. Gusto ko po yung kwento kay Billy Graham eh. Sabi lang nila, dami kasing kwento kay Billy Graham eh. Nahuli daw po sa Billy Graham ng mga traffic enforcers, mga police sa United States. You know, Billy Graham, the famous evangelist, heard by 100 million people all over the world. Ang daming naligtas sa pamagitan niya. Sikat na sikat siya. Pinagmamalaking ang citizen anak ng United States. Nahuli siya. Sa United States, mayroong mga korte na madalian ng paghatol eh. Nasa TV pa nga ako minsan yun, saka sa YouTube eh. So pagkatapos nang litisin yung kaso ng iba, tinawag siya Billy Graham. Nagtaka ang judge, si Billy Graham nandun. Katapos paglapit sa kanya, ayon po dito, kayo'y nahuli ng illegal parking. How do you plead? Sagot ni Billy Graham, guilty as charged, Your Honor. Sagot ng judge, that's $100 that you must pay. Tapos ang judge umalis sa kanyang upuan, but you don't have to pay that, Dr. Billy Graham. Kinuha ng judge ang kanyang pitaka, tapos binayaran niya yung dapat bayaran na Billy Graham. I'm paying for you, I believe in you, ang dami mong ginawang mabuti. So yung kasalanan mong yan, babayaran ko, hindi ka na dapat magbayad. Pagdating mo sa langit, o sa pintuan, o sa judgment, alam mo kung sinong judge mo? Yung namatay para sa'yo. Wala nang pwedeng magbintang sa'yo. Na ikaw ay ganito, na ikaw ay ganoon. Sapagat nung ikaw ay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tinanggap mo siya sa iyong puso at buhay, bayad ang lahat ng kasalanan mo. You are free from condemnation. Kaibigan, kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon. At gustong-gusto ko pa. Noon, ginagamit natin ito sa encounter. Yung magkapatid na Jake at Grace ay nagbakasyon sa kanilang lola. Itong si Jake, mahilig maglaro. Nakagawa siya ng espada, ng sword, nagawa sa kahoy.
Wala naman siyang makalaro. Pinuntahan niya yung puno ng saging o ano bang puno yun. Tapos pinilintik niya gano'n, nagigipag-ispat. Wala, hindi naman tumutugon yung yung puno nakita niya yung bibi, the duck ng kanyang lola na inalagaan. Pinaglaruan niya yung duck. Napansin niya pag gumaganon yung duck. Pag ginanong, sunod na sunod ang duck. Na-inspired siya talagang makipag-scream dun sa bibi. Pag napalakas ang palo, tinamaan sa ulo, tumba ang duck. Patay. Tapos tumingin siya sa paligid. Walang nakatingin. Itinago niya. Hindi niya napansin, sa may likod pala, nandun ng kanyang kapatid na si Grace. Nung kumakain na sila ng hapunan, si Grace dapat ang maghugas ng plato. Tapos sabi niya, Lola, hindi po ako maghugas ng plato ngayon. Si Jake po ang maghuhugas ng plato. Anong? Hindi ko naman assignment yan. Jake, nakita ko yung bibi. I know what you did. O sige, Lola, ako na lang maghuhugas, sabi ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nung pupunta sila sa may eskwelahan, daladalang kanilang bag, sabi ni Grace, Jake, dalhin mo nga ang bag ko. Ang bigat-bigat ng bag ko, ba't mo padadala? Jake, nakita ko yung bibi. Ang hirap ng guilty, ano? Hirap ng guilty. Naku, umabot ng 1 linggo yun. Siya laging tagahugas at tagadala ng gamit. Pag tumututol siya, sinasabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Grace, walang grace si Grace. Talaga, sabi niya, Jake, alam ko, tinira mo sa ulo yung bibi ni Lola. Alam ko kung saan mo tinago. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi na makatiis si Jake, pumunta sa kanyang lola para magtapat. Lola, may sasabihin po ako sa iyo. O ano yun, apo ko? Yung sa bibi? sabi ni Lola, alam mo Lola, oo, nandito ako sa bintana, nakita ko nung mapalo mo yun Nung magawa mo na yung pinatawad na kita, kaya lang, tinitingnan ko kung hanggang saan mo mapagtitiisan ang panunumbat ng iyong kapatid. I have forgiven you already. Alam niyo, walang pwedeng magbintang sa iyo pagdating sa langit o pagdating sa hukuman. Sapagkat lahat na iyong nagawa, nakita ng Diyos. At ang sabi niya, lahat ng kasalanan mo, bayad na sa krus ng Kalbaryo. Live your life this 2023 as a person na pinatawad, nilinis. Hindi dahil sa iyo mabait, kundi sapagkat ang Diyos, binayaran niya ang ating kasalanan. Amen? Palakpakan pa po natin ang Panginoon. Mahirap mabuhay ng guilty. O mayroong sense of guilt. Masarap mabuhay ng malaya. Pinalaya na tayo, pinawalang sala na tayo ng Panginoon Pangalawang assurance, you are assured of no separation. No separation. Na hindi ka maihiwalay sa Diyos. Ano po itong separation? Pwedeng paghihiwalay ng mag-asawa katulad ng divorce o ng magkakaibigan, disconnection or disaffection. Sayang mo't sa gusto sa mundong ito, mayroong paghihiwalay. Kung hindi man kayo paghiwalayin dahil ng mga pangyayari, ng pag-aaway, ng misunderstanding, ng kasalanan, pag dumating ang kamatayan, kayo mahihiwalay. Nakakatakot ang mahiwalay. Lalong-lalo na ng panahon ng pandemic. Alam niyo ang isang bagay kung bakit takot na takot tayo? Yung pag ikaw ay nagka-COVID, pagkatapos dadalhin ka sa ospital ng ambulance, at pagkatapos kung ano-anong gagawin sa'yo, hindi ka pwedeng dalawin ng mahal mo sa buhay. At pag ikaw ay namatay, pag natanggap ka ng pagbigay sa iyo ng ospital, ikaw ay
abo na lang. Ang hirap ng ganong separation, di ba? Kaya takot tayo eh. Spiritually, ang ibig sabihin ng separation is to be permanently and irreparably disconnected from the Lord. Na ikaw ay maihiwalay sa Panginoon. Na permanente. Na hanggang sa dulo ng landas, pagdating sa hukuman, sasabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Pero sabi ng Panginoon, sabi po sa verse 35, can anything ever separate us from Christ's love? Pwede bang anumang bagay magpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Ang ibig mong sabihin, hindi na tayo mahal ng Panginoon. Kung meron kang mga kalamidad na dinaranas, meron kang problemang dinaranas, merong nagagalit sa iyo, merong namumuhi sa iyo, pinapersecute ka, nagugutom ka, nahihirapan ka sa buhay, o merong panganib ng kamatayan. Ang ibig mong sabihin, wala na sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi po sa The Message, do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ's love for us? There is no way. Not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, not backstabbing. Oops. Sino sa inyo ang dapat hindi naman magalit sa iyo, pero galit sa iyo, pinagkukwentuhan ka ng talikuran at sinisiraan ka? Naging biktima na ba kayo ng ganon? Ha? O nakabiktima na kayo? Or bullying threats, or homelessness, or hunger? Or even yung pinakamasamang kasalanan sa Scripture? What are the dangers that are human and natural? Inilista ko lang po dyan, quotation lang. Troubles meaning kaguluhan. Yan ba'y makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo? O kalamidad, o disaster, yung baha at bagyo sa Mindanao. O pag-uusig, yung galit ng ibang tao sa atin. O kagutuman, o sobrang kahirapan. O dagdag pang kahirapan. O panganib pati ng kamatayan. Yes, nakakatakot ang mga yan. Sabi niya, can this separate us from the love of Christ? Pwede ka bang mahiwalay dyan sa pag-ibig ng Diyos? Sabi sa verse 37, can this separate us from the love of Christ? Basahin niya, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Wow! Hindi kayo papalakpak doon? Ang sinasabi rito, yes, magkakaroon ng problema, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng panganib, magkakaroon ng disaster. Marami kang sasagupayong bagyo. Pero natitiyak ko, sabi niya, in all these things, we shall win. Magiging panalo ka, magiging mapagtagumpay ka. We shall win the battle against all these things. We shall overcome. We shall conquer. We shall be victorious. In fact, ang ginamit na term, more than conquerors. Sino sa inyo na pwede niyong pagtibayin sa pananampalataya this 2023, hindi ka lang basta victorious, you are more than victorious. Hindi ka lang basta conqueror, you are more than conquerors. Amen? Sino sa inyong naniniwala na sa tulong ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon, lampas pa tayo sa panalo? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magkasama tayo, panalo tayong lahat. Diba? The danger, hindi lang po yung danger ng separation by natural and man-made things. Meron din pong danger of separation by supernatural, beyond control events and forces.
Para bagang si Apostol Pablo, inisip na niya ang lahat ng bagay na pwedeng sagupahin, pwedeng tumira, pwedeng magpabagsak sa atin. Yung binanggit niya kanina, yung mga natural na nangyayari, gutom, panganib, bagyo. Pero this time, ang babanggitin niya, yung mga bagay na hindi may paliwanag. Yung mga bagay na hindi makontrol ng tao. Beyond human control. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Basahin nga niyo ng malakas ito. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Ano po yung mga nothing na yon? Hindi ang kamatayan, hindi ang buhay. Mabanggit pa lang ang kamatayan, kinakabahan na tayo, di ba? Nothing can separate us from the love of God, neither death nor life, neither angels or demons. Practical at realistic ang Biblia. Alam nilang may demonyo eh. Ikaw, pag tinutukso ka lang at ng mga kakilala mo, tinatawag mo silang demonyo, ito talaga mga demonyo. Pag may naninira at nanunukso sa'yo, tinatawag mo silang demonyo. Hindi po yun. Real demons. Neither our fears for today, yes. Hindi rin ang ating kabalisahan para sa araw ng bukas. Not even the powers of hell can separate us. Tapos sa verse 39, no power in the sky. Yung basta nakikita mo. Ano man yan? No power in the sky above, or on earth below, indeed. Mga lamang lupa. Nothing in all creation. Parang sinaid na ni Apostol Pablo ang kanyang imagination, ang lahat ng nababasa niya, sabi niya, nung wala na siyang mabanggit, sabi niya, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. So ulitin po natin yon. Things beyond our control, supernatural, death or life, angels or demons. Fear of today, worries of the future, powers of hell, powers in the sky, nor the powers on the earth below. Basahin nyo, nothing in all creation. Nothing in all creation. Kaibigan, think of the biggest problems. Think of the strongest trials, or the storms, or dangers, whatever, whenever, wherever, however. Think of them. We are more than conquerors against these things. Diba? And nothing can separate us from the love of God which we receive through Christ Jesus our Lord. Grabing pangako. An assurance that nothing can separate us from the love of God. Tinagalog ko po yung sinabi kong yun eh. Sabi sa Tagalog, nandyan ba yun? Yes, nandyan ang alam ko. Isipin mo na ang pinakamalaking problema o pagsubok at hamon o panganib. Kahit ano, kahit kailan, 2020, 30, 23, kahit saan, sa Pilipinas, o sa Korea, o sa Singapore, o sa China, kahit saan, kahit papaano, ano man yan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y higit pa sa mapagtagumpay dahil kay Kristo na umibig sa atin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Bilang pabaon po, gusto ko pong i-quote yung ilang mga verses na nagbibigay pa ng katiyakan sa atin sa pag-ibig ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa atin. Ito po yung mga verses na yon. Sabi po sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo hindi lang sa 2023, hindi 2024. Ngayon lang nataon ng Sunday
ay first day of the month, first day of the year. Susunod niyan, 11 years from now. Kahit kailan, God has loved you with an everlasting love. Tapos ang sabi ng pangalawang verse, I like this verse, you know. Mahirap, hinahanap ko yung translation nito sa Tagalog, nahirapan ako eh. Sabi ng verse nito, whoever touches you, touches the apple of my eye. Whoever touches you, touches the apple of my eye. Sino mang mananakit sa iyo, para niyang sinasaktan yung pinakamahalagang bahagi sa katawan ko, sabi ni Jesus. Sinasabi niya sa iyo, ang mananakit sa iyo, parang akong kalaban niya. Do you know that you are the apple of God's eye? Na sentro ka sa kanyang paningin at sa kanyang pag-ibig. And whoever touches you, touches the apple of God's eye. Zechariah 2:8. Sa ibang translation, anyone who harms you, harms my most precious possession. You are God's precious possession. Tapos ang sabi pa ng verse, he who did not spare his own son, this is our favorite sa bahay. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak, kundi binigay para sa ating lahat. Nirigalo para sa ating lahat. Hindi ba niya ibibigay sa atin, iririgalo sa atin along with Jesus yung lahat ng pangangailangan mo? Pag ikaw ay nangailangan sa 2023, pag ikaw ay nagproblema, pag napakalaki ng iyong gagawin, napakalaki ng iyong project, at iniisip mo, ibibigay kaya ni Lord, sabi ni Lord sa iyo, hindi mo gets to? Ibinigay ko nga ang aking bugtong na anak eh. Tapos yung ganyan lang, hindi ko ibibigay? Lupa at building lang para sa inyong church, ang liit-liit, hindi ko ibibigay? Magandang trabaho lang, ang liit-liit, hindi ko ibibigay? Sasakyan lang para medyo komportable ka pagpunta ko, hindi ko ibibigay? And then another favorite of mine, it's Zechariah 3:17. I quoted it early this year actually. Ano pong sabi? The Lord your God is with you. Sabihin nga niyo, declare niyo, the Lord my God is with me. Okay. The Lord your God is with you. The mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you. He will rejoice over you with singing. Ang Panginoong Diyos ay kasama mo. Amen? Ang dakilang mandirigma ng buong sanglibutan ang nagliligtas sa iyo. Siya'y nagagalak at natutuwa sa iyo. Sa kanyang pag-ibig sa iyo, hindi kanya sasawayin. Nakikita ka pa lang niya, napapaawit na ang Panginoon. I like that. Kung hindi ko gusto makita ang sarili ko, pag ang dami kong problema, pero siya pala, pag tinitingnan na niya ako, He rejoices over me with singing. Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ulitin natin, no one, I want you to declare this repeatedly this week ng 2023 Di ba? God has loved me with an everlasting love. Hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya para sa amin, para sa akin. Kaya handa niyang ibigay sa akin ang lahat ng mga bagay na kasama ni Jesus. Keep on declaring it every day. Di ba? Tapos i-declare mo sa kanya, grabe Panginoon. Dahil mahal mo ako, hindi mo na ako i-rebuke. Tinitingnan mo pa lang ako, Panginoon, ikaw ay natutuwa at ikaw ay napapaawit sa akin dahil sa inyong pag-ibig.
Tapos i-declare mo yung binasa nating 35 hanggang 39. Walang pwedeng makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. No one, nothing great or small, natural or supernatural, can ever separate us from the love of God. Why? Because you are in Christ. You are in Christ. So ulitin ko po yung tatlong verses na yon na favorite expression ni Pastor Pablo, in Christ, in Christ, in Christ. Okay? There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. So lahat ng nakay Kristo at si Kristo ay nasa sa inyo, wala nang hatol sa inyo. Pumalak pa nga kayo kung kasama kayo doon. No, in all these things, you are more than conquerors through Christ who loved us. And in verse 39, nothing can separate us, will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Paulit-ulit po kay Apostol Pablo ito, a Christian is in Christ, and Christ is in him. Amen? A Christian is in Christ. This is the key. The secret or the only thing that matters, I am in Christ and Christ is in me. Ito po ang pinakasusi, pinakasentro. Di ba? Ang tanging mahalaga na ako'y na kay Kristo at si Kristo ay nasa akin. If you are not in Christ, there is condemnation. If Christ is not in you, there is separation. Pero hindi naman ganun ang nangyari sa atin eh. Di ba? So itong mga katanungan ito na tigi-isang word, nais kong sagutin ninyo based sa nakasulat sa ating screen. Condemnation? No! Lakasan po ninyo. Condemnation? No! Children? Yes. Conquerors? Always. As we stand, I'd like you to make these two decisions. First decision, decide to dedicate your life to Christ and live closely to Him. When you are in Christ and Christ is in you, dapat walang namamagitan eh. Para hindi makasingit ang kaaway. Pero kung lagi kang may ginagawa, hindi ka nakadedicate. Alam ba nyo kung paano sa Bisaya ang dedicate? Dedicate. Di ba? Pag dedicated ka, dapat dikit na dikit ka. Di ba? Mga kaiksoonan? Dapat dikit na dikit ka. Pag dikit na dikit ka, walang makakasingit yan. Yung problema yung iba sa atin, dikit na dikit sa kaaway eh. Kaya yun, naihiwalay ka kay Kristo eh. Decide to dedicate your life to Christ and live closely to Him. At yung pangalawa ay pwede mong desisyonan a little later. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo at si Kristo ay wala pa sa iyo, decide to invite Him to come into your life today. Ang sarap ng January 1, first Sunday, first day of the year. Inanyayahan mo si Jesus at nakakatanggap ka ng kanyang buhay, ng buhay na walang hanggan. Let's worship the Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di babalik.
Dakila namin Diyos at aming Ama, napakasarap isipin na hindi lang sumasa amin ng iyong pag-ibig, kundi nilulukuban mo kami ng iyong pag-ibig. Napakasarap isipin ng pag-ibig mo sa amin na hindi nagmamaliw, hindi kumukupas, hindi matatapos sa isang taon o sa isang dekada o kahit for 1,000 years. Lord, kung pabayaan ng bawat isa rito, sino man dito, ay umalis, Panginoon, sa bulwagang ito ng pagsimba na hindi niya kinikilala at natatanggap ang pinakadakilang pag-ibig na iniaalay mo para sa amin. Na hindi niya natatanggap ang aming Panginoong Jesucristo. And we as God's people, as we celebrate the greatest love na pinakita mo sa amin sa magitan ng aming communion, nainyayahan po namin ang pangunguna ng iyong Holy Spirit upang ito'y tunay na tumatak sa aming puso at kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Please take your seats. Dadako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating worship, which is a celebration ng madugong kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. A celebration of His love. Remembering kung sino si Jesus at anong kanyang ginawa para sa atin. Nais ko pong itaas niyo ang inyong kamay kung wala pa po kayong communion cups or elements na natanggap. Ang mga leaders po natin at ushers ay lalapit sa inyo para magbigay nito sa inyo. At pagkatapos po niyan, inanyayahan ko po ang mga ibang leaders natin na dumako dito sa bandang harapan para makasama po natin sa pag-celebrate ng communion na to. Pwede kayong magtanggal ng mga mask ninyo. Ang mga leaders, saka yung mga nandun, mahirap pong mag-communion ng may mask. Siguro tinatanong ng iba sa inyo na bago pa sa ganitong pagtitipon, who can participate? Who can celebrate communion? Sabi po ng Panginoon through the Apostle Paul sa 1 Corinthians 11 na pag mag-gather for this, iniutos po ito ng Panginoon, do this in remembrance of me. Nang ibig sabihin, hindi ito optional. Dapat ginagawa ito ng mga anak ng Diyos. Okay? Tapos ito ay simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. So, sino lang po ang pwedeng mag-partake nito? Yung tunay nang tumanggap sa ating Panginoong Hesus sa kanyang puso at buhay. Yung nagsisina sa kanyang kasalanan. Yung kinilala niya na hindi siya pwedeng maligtas sa ganang kanyang sarili lamang. Na maliligtas lamang siya kung siya nagsisi, tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso at buhay. Pag tinanggap mo si Jesus
sa iyong puso at buhay, ikaw ay bahagi ng kanyang katawan. Meron kang right to participate, to partake ng symbol ng kanyang body, ng kanyang blood. So sabihin nyo, Pastor, paano yun? Hindi ko matandaan. Maybe, bago ka mag-partake sa communion ngayon, kilalanin mo ang kasalanan mo. Sabihin mo sa Panginoon, patawarin mo ako. Kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sabihin mo sa Kanya, Lord Jesus, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas. Inaanyayahan kita sa aking puso at buhay ngayon. When you make that decision, ikaw ay naging anak ng Diyos. At meron kang right to participate sa ganitong bagay. Ito po isang covenant din Napakaganda. Simula ng taon, first day, sinasariwa natin ang ating pakikipag-covenant, pakikipagtipan sa ating Panginoong Yesus. Wow! I will remember this day for many years na nagkaroon tayo ng communion first day of the year. Nung ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus, siya'y dumampot ng tinapay. At pagkatapos magpasalamat, siya'y kanyang pinagpira-piraso ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na nasugatan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin, mga minamahal. Gaya po ng madalas nating mabanggit dito, yung blood ay powerful symbol sa Bible. Apart from the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. But the blood of God, the blood of Jesus was shed. That's why there is forgiveness. By the blood of Jesus, we shall conquer our enemy. By the blood of Jesus, we shall be protected. By the blood of Jesus, God can use us. By the blood of Jesus, we can be victorious. By the blood of Jesus, our needs will be provided. After supper, he took the cup and said, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Drink of it, my brothers and sisters. Sarap pong namnamin. Dati po kasing ginagamit natin 3 patak lang. Ngayon talagang may ano siya, di ba? Feel talaga natin, di ba? Remember? It's part of living as a covenant people. Mga taong nakipagkasundo, nakipagtipan sa Diyos. Na tayo ang maghahayag sa buong sanglibutan ng kagandahang loob ng pag-ibig ng Diyos, ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming pong salamat. Pwede na po kayong maupo.
let's continue to celebrate the goodness, the faithfulness, and the love of God. Palakpakan po natin si Lord ng malakas sa malakas. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pinagpala doon sa mensahe natin na pakinggan ngayon. Our prayer is that, Lord, give me the spirit to receive your word. Receive your word. Amen. Okay. Doon po sa mensahe na shinare ng ating pastor, one of my favorite verse ay yung pong Romans chapter 8, verse 38, 32. I am convinced that nothing can separate us from the love of God. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Malakas sa malakas. Amen. Sineselebrate po natin yung love ng Panginoon. Biro mo, ilan sa atin o marami sa atin na napuyat, napagod, pero andito tayo ngayon. Amen. Nag-worship sa Panginoon. Talagang pinahalagahan natin that Sunday is non-negotiable sa lahat na niredeem, na niligtas ng Panginoon. Another round of applause. Dapat para kay Lord, it's not about us. It's all about the Lord. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, lagi tayong pumapalakpak, no? Alam mo kanina, nung umaawit pa lang tayo, talagang very challenging yung lyrics doon, yung message ng awit. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sayo'y sumamba. Sabi ko, Lord, mahal na mahal mo kami. Paano nga ba kami mag-respond sa pagmamahal mo? Of course, buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sumamba sa'yo, sumunod sa'yo. Amen? Pero alam nyo ba, isang mahalagang bahagi nating pagsamba sa Panginoon ay ang pagbabalik ng ating mga tithes and offerings. Prayer natin, Lord, first day of the year, first Sunday of the year, first communion, first worship. Lord, turuan mo po ako na lagi consistent yung aking pagsunod sa iyo, Panginoon. Amen? Kaya shall we all stand up? Declare po natin, Lord, alam mo, kanina, gusto ko na i-share, mabilisan lang yung aking personal devotion. Nasa Deuteronomy chapter 28 na po ako, verse 1. If you are careful to obey my laws, my commands, my decrees, I will set you high above all nations of the earth. I will guarantee your prosperity. Grabe si Lord, no? Ginagarantihan ko yung prosperity mo and you will be successful in whatever things you do kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Kaya pray natin, Lord, I really wanted to obey you more consistently this year, 2023. Amen po ba yun? Pero kapatid, sa bahagi ng ating pagsamba, ang pagkakaloob kay Lord. Father God, ito po declaration ng aming bibig, ng aming mga puso. As we face this year, 2023, nais po namin magpasakop sa iyo. Nais po namin maging buhay, maging lifestyle ang pagsunod sa iyo, Panginoon, ang pagsamba sa iyo. Ang part ng aming pagsamba, ang pagkakaloob sa gawain mo, Panginoon. Bless mo po ang mga puso na to na handang magkaloob. Sabi mo po sa iyong salita, 2 Samuel 24:24. I will not offer anything that cost me nothing. Lord, this time, speak to us once again. Hindi po kami magkakaloob ng mga tira-tira o kukunti. All out kami, Panginoon, dahil sobra-sobra ang pagpapala mo. Recipient po kami, Lord, sa favor mo, sa mga blessings mo, sa mga open doors of opportunities. This 2023, we declare that, Father God. Bless us, bless our hearts, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, magkaloob po tayo na mayroong kagalakan sa ating mga puso. Maraming salamat po.
Happy New Year! Thank you, Lord, for all the blessings, favor, and provision this year. Thank you for the gift of relationship to my family, to my cell group, to my friends, and to my spiritual companion. Happy New Year! Despite all the challenges that came across this year 2022, thank you, Lord, for all your grace and for the strength, for all the provision throughout this year. And grateful to be sharing next year, year 2023 with my spiritual companion. Happy New Year! God bless everyone! I thank the Lord for His love and faithfulness, for sustaining me and allowing me to live, because this year 2022, twice kong naranasan na parang last day ko na. But God is good, and I am still here only by His grace. Praise the Lord. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Isa sa mga salita ng Panginoon na pinahawakan ko, and truly that God gave more reasons to still praise His name and give thanks to Him. And of course, Jesus is the real reason, for it is written, always be joyful, pray continually, give thanks whatever happens. That is what God wants for you in Christ Jesus. And now, as you can see, the Lord has kept me alive and will give more reasons to keep me alive by His grace and with the help of the Holy Spirit. To God be glory. Happy New Year! Yes, praise the Lord para sa mga answered prayer nitong 2022, and of course dun sa kasalang Zion na naganap dahil isa kami sa mga couples na kinasal. Yes, and of course, and praise the Lord din sa mga leaders namin, kay Pastora Eya, kay Pastor Eldan, and sa mga pastors din, kay Bishop Eli Mercado, and kay Pastora Divine. Maraming salamat din sa mga kaibigan namin sa pananampalataya na talagang nakakatulong din na magpatuloy sa faith and mas lumalim pa kay Lord. And maraming salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa church, kasi binigyan kami ng church, binigyan kami ng family, binigay yung Zion sa amin to continue our life, na hindi bumitaw, na talagang magpatuloy sa buhay na kasama ang Panginoon. Maraming salamat po. Happy New Year! Psalms 118 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. I thank God for 2022 sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin, sa bagong trabaho ni ibinigay niya. Salamat sa mga ka-cell group, sa aking pamilya, na laging nandyan para tulungan ako in growing me as a Christian. I thank the Lord for every circumstances sa buhay ko. And all the glory belongs to Him alone. Praise the Lord! Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His command. Their children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and the righteousness endures forever. Tunay nga pong kami nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa Kanyang ginawa itong 2022. Sa dami po ng favor na aming nakamtan at aming natamasa dahil sa Kanyang kabutihan, nais ko pong ibigyang diin ang pagpaalis niya o pagdala niya kay John Chris doon sa Anchorage, Alaska. Tunay nga po ang lahat ng ito ay naganap lamang sa habag at biyaya niya. Kaya sa Kanya ang lahat ng pasasalamat at tunay na pagpupuri. We the Mensides. Hi! We want to thank the Lord for the gift of family, as the scripture says that every good gift comes from above. That's why we are grateful to the Lord that we have 3 children. We are together, serving the Lord, working together for His kingdom. Amen! We praise you, Jesus! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!
Ayan, Happy New Year sa bawat isa. And we can still continue to tell our praises and thanksgiving sa ating Panginoon through social media. So don't forget our Zion Thanksgiving 2022 hashtag. Ayan, para may pagpatuloy natin ang pagpapasalamat sa kabutihan, sa katapatan ng ating Panginoon. Let's really continue to tell the world who He is and who we are in Him. Ayan, and sa pagbabalik po ng ating regular services this coming January 8, 2023, 10 a.m. and 3 p.m. every Sunday. So remind na ulit natin yung mga kasama natin, the one we want to really invite, to really lead to the Lord, our families, our friends, our co-workers, and other people na talagang gusto natin na maranasan nila yung kabutihan, katapatan ng ating Panginoon. Let's invite them on site, and we still have our online services. And on January 10 to 13 will be our prayer and fasting week. So, prepare na po natin ang ating mga prayer list, ganyan, thanksgiving sa ating Panginoon as we join our prayer and fasting week. And January 15 will be the opening of our life class, School of Leaders Training and Equipping. Ayan. Sa mga details, meron po mga nagtatanong, pwede pa po bang magpa-enroll? You can always approach us na mga leaders and yung mga admin po natin if you really want to join our life class training and School of Leaders. Ayan. And also, January 15 is our commitment Sunday. So ayun po, sa lahat po ng mga ito, let us really continue to celebrate and Happy New Year, everyone! Amen. Palakpakan